syempre may pananagutan. No, driver nila yun. No, so, but let's allow the process to go through. What we can promise the public, especially the victims, bibilisan natin to. Pananagutan ng kumpanya ng bus kapag nagpositibo sa drug test ang kanilang mga driver ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Sa kaso ng Solid North Transit Incorporated na siyang operator ng bus na involved sa madugong aksidente sa Esitex noong Labor Day, 2 sa kanilang mga bus driver ang nagpositibo na sa drug test sa ginawang mandatory drug testing ng Land Transportation Office o LTO. Ayon kay Secretary Dizon, sasailalim pa naman sa confirmatory test ang 2 driver. Kapag nag-test positive pa rin sa confirmatory test, ang lisensya ay revoke perpetually. Hindi na makakapagmaneho yung mga driver. Ayon sa kalihim, nasa 500 driver ng Solid North ang sasailalim sa mandatory drug test at tuloy-tuloy pa ito. Habang nadadagdagan ang bilang ng mga positibo sa droga, maaaring madagdagan din ang ipapataw na araw ng suspensyon sa kumpanya ng bus. Samantala, isinailalim na rin sa motor vehicle testing sa Zambales ang mga bus ng Solid North. Ayon sa LTO, 46 mula sa 276 na mga bus ng kumpanya ang pumasa sa roadworthiness standards at patuloy pang nagsasagawa ng testing ang LTO. Sinubukang hingan ng UNTV ng pahayag ang Solid North Transit Incorporated kaugnay ng 2 driver nila na nagpositibo sa drug test pero wala pa silang tugon. Wala pa ring inilalabas na pahayag ang kumpanya sa kanilang official social media account. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.